Kumusta at magandang araw sa inyo mga kapatid, at sana ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin sa mga oras na ito. Sama po kayong dako naroon, magandang araw po sa inyo, magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi. Kumusta po kayong lahat dyan, at welcome po muli sa isa na namang vlog natin na ating tutunghayan sa araw na ito. Pero labis po ako nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya nga po, to God be the glory sa lahat ng mga bagay. Alam nyo, sa totoo lang, I am not preparing anything para po sa vlog na ito. O yung mga vlogs natin na laging napapanood ninyo, napapakinggan po ninyo, I am not preparing any words from it. Kasi mas gusto ko po yung pinipid ng Diyos sa atin at hindi yung sa pamagitan ng ating kakayahan na pinaghandaan po natin. Sa tingin ko naman, wala namang higit na sa ulo o nakakaalam kung paano po ba i-deliver yung mga salita ng Diyos, sapagkat unang-una, hindi po naman atin yun. Pangalawa, may pangako po ang Diyos na siya hong magpipid sa atin ng mga bagay-bagay. Mas maganda ho yung bigyan nating laya ang Espiritu Santo na siya hong mamuhay sa atin pong mga buhay, at siguraduhin po natin na yung bawat salita natin pong bibigkasin sa ating vlog ay hindi ho natin sariling pag-iisip lamang o sarili lang ho nating kagustuhan, basta lang naisip natin ito ang topic, kaya na ako hindi ho ako nagpe-prepare ng ganyan. Hindi naman sa ako ho'y tamad mag-prepare, bagkus ayaw ko pong gawin yan, sapagkat bago ako nagsimula ng vlog na ito, sinabi ko na po sa Panginoon na lahat ng gagawin ko ay siya mismo ang magpipid po sa atin. Kaya sa gabing ito, labis po ako nagpapasalamat at salamat po sa Panginoon. To God be the glory po. Sa Kanya po lahat ng kapurihan, at tayo ho ay instrumento lamang, at gawa niya ho tayo. At siya ho ay ginagamit tayo para sa ganito mga bagay, at nagpapasalamat tayo. Sabi nga ang mga kagamitan na nagagamit sa mga purposes niya ay napakahalaga kung ibabasin natin sa mga kagamitan. Pero pag yung isang gamit ay hindi na ho useful, wala na hong kabuluhan, hindi na ho nagagamit sapagkat ayaw naman magpagamit, di ba? Well, ika nga po mga kababayan, God doesn't find any favor out of it, So sa gabing ito, laking pasalamat po natin sa Panginoon. Siya nga pala, meron na hong mga nakaka-subscribe, meron na po mga sumusunod, nag-comment. Later on ay ilalabas natin dito yung mga comments nila, yung mga tanong po nila. Salamat po sa Diyos dahil natuntun din po ninyo itong vlog na ito. Ito po ang boses ng kaligtasan. Hindi ho ako pastor at wala ho akong pinag-aralan pagdating sa tinatawag nilang teolohiya, pero ako po'y naniniwala na kung ang mangingisda, simpleng mangingisda na walang natapos ni anumang pinag-aralan ay pinili ng Diyos upang maging apostol, hindi rin ho imposible ng bawat tao na mayroon hong pusong nakahandang umunawa at tumanggap sa Diyos, gamitin din po ng Diyos sa katulad nito ng mga gawain. Hindi lang ho dapat isipin natin na tayo ho ang itinataas, kundi ang Diyos po lagi. Dapat din po ang laging nasa isip natin na let us live humbly, yung maging the more tayong humble sa ating mga buhay, the more yung dwelling ng Diyos sa ating mga buhay. Pero pag tayo nagsimula ng maging mayabang at mapagmataas na, diyan na ho nagsisimula ang kalaban ng manirahan sa ating mga buhay, at lahat ng pinagsasabi natin, wala na pong nabibless, wala na pong nabibigyan ng biyaya sa tulong at tawa ng Diyos, sapagkat hindi na makapag-workout yung Holy Spirit sa bawat nakikinig at nanonood, sapagkat nga po ang nagsasalita ay wala nang tinatawag na anointing. Pag nagsimula na po tayong tumingin sa ating sarili at hindi sa Diyos, ay magsisimula din pong mawawalan ng parang asin, nawalan ka na ng alat, para kang ilaw ka nga, hindi mo naman inilalagay sa itaas na bahagi upang lahat ay mailawan. Anong silbi mo, parang itong topic na pag-uusapan natin ngayong gabi. Pero bago po lahat, manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon nasa langit, salamat po ng
marami sa inyo pong pagpapahintulot sa gabing ito, sa araw na ito, sa tanghaling ito, sa umagang ito, para po sa isa na namang vlog namin pong pag-uusapan at ninilay-nilayin ng inyo pong mga salita. Kayo po, Panginoon, ang maging guide namin. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng pangunawa. At Panginoon, gawin ninyo kaming humble sa lahat ng pagkakataon at patatagin ninyo ang aming pong pananampalataya. Higit sa lahat, Panginoon, ay pagyamanin ninyo ang pag-ibig sa aming mga puso. Sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kapatid, tunghayan po natin itong ating po namang napiling topic for tonight. Actually, hindi tayong pumili. It was God who have given this to us. Well, let us look at 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 3. Unang Korinto, ang kabanata ay 13, ang mga talata ay 1 hanggang 3. Sa wikang Tagalog, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pumpyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Yan po ang mababasa po natin sa 1 Korinto Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 3. Kabanata 13, matalata 1 hanggang 3 sa 1 Korinto. Yan po ay sinulat ni Pablo at para po sa mga taga-Korinto. At pinapahiwatig po ng apostol kung gaano kahalaga ang pag-ibig. Itong salitang pag-ibig na ito ay napaka-importante. Kumbaga, everything is in there. Pag-ibig lang. Ika nga, may kanta akong naisip. Pag-ibig lang, sapat na. Okay na, buo na. Depende kung anong definisyon natin ng pag-ibig sa ating po mga puso. Meron nung sinabi sa susunod na mga talata nito, sinabi ni Apostle Paul kung ano-ano pa po yung mga pag-ibig sa tingin ng Diyos. Pero hindi na po natin tututukan yon. Itong first 3 verses lamang po na ito ang siya nating bibigyan ng emphasis ngayong gabi, mga kababayan. At we will not tackle a lot of things also. Meron lang po tayong 3 punto na gusto pong tutukan ngayong vlog na ito. Alright? Number 1, kung nasa iyo na ang lahat, subalit wala ka namang pag-ibig, ang lahat ay walang kabuluhan. Actually, yung sa verse 1 na ginamit na halimbawa ni Pablo o binanggit ni Pablo ay it's somewhat sa literal na pagkaintindi, somewhat a linguistic one. If you know a lot of things, alam mo na yung maraming bagay, lalo pat nakakapagsalita ka ng iba't ibang mga wika, pati nga wika ng anghel, may kakayahan ka lang magsalita nito. Kumbaga, what hinders you to achieve everything if you have all of what you need, kung meron ka ng ganong aspeto ng mga bagay sa buhay mo, super. Pero pag wala ka namang pag-ibig, minsan kasi tayo tao, tinitingnan natin na masyado nang mataas yung ating kaalaman. Kaya nga, we're knowledgeable. Diba? Baga sila mga ultimo, ako somebody. Ganon, di natin maiwasan mag-isip ng ganon. May level nga may level nga ang tao. Sabihin, ito, ano to? Intellect, sabi nila. Para ba sinasabi ito intellect, ito no intellect at all? Samantalang pantay-pantay tayong ginawa ng Diyos, Maaring ang kaalaman ay hindi magkakapare-pareha, pero wala tayong karapatang magsabing sila ay masigit ang kaalaman, samantalang ito ay walang kaalaman. Sapagkat sabi nga ang Diyos kung nabanggit natin dun sa nakalipas natin mga vlog, pumipili ang Diyos ng mga ordinaryong tao pang ipahiya yung mga marurunong. Wala palang silbi yun. If you have everything in life at nasa yun na lahat at napaka-intellectual mong tao, subalit kung wala namang pag-ibig sa iyong puso,
walang kabuluhan. Ikaw ay magiging walang kabuluhan. O, ganito po ba tayo? Nasasalamin po ba natin ang ating mga sarili dito, mga kapatid? At sana ho ay hindi sa ganitong paraan tayo umusan ka nga, no? Huwag ho nating kalimutan na napakahalaga ho ng pag-ibig na sinasabi ng Diyos. Right? And number 2, kung ikaw ay may pananampalataya, ngunit wala ka namang pag-ibig, ang lahat ay walang kabuluhan. Ang gates po ng faith, kung maalala ninyo, sabi nga ni Kristo, when you have faith as small as the mustard seed, you can move mountains to the sea. No? Yun no, ang pinaka-gauge. No? Kung ang pananampalataya, makikita mo kung kung umabot na doon sa punto na kaya mo nang ilipat yung bundok sa dagat. Papantanong, Lord, saan naman ako hanap ng gano'n? Sino ba may gano'n? Pagpalagay natin, you have it, no? You have it. Everything you have it. You can understand the words of God. You have a greater faith in your life. Kaya nga, you can heal the sick. You can do everything. Sabi nga, you can understand the word. You can preach and everything. When you have it all, but when you lost love, then you are nothing. Wala ka rin kabuluhan kung wala ng pag-ibig dyan sa puso mo. Masyado na siguro pakiramdam mo'y napaka-holy mo at yung iba sa tingin mo ay unholy, no? Wag sanang umabot tayo sa ganon, mga kapatid, sapagkat hindi ho yun ang nais ng Diyos para sa atin. And number 3 point, kaya nga, ang atin po namang bibigyan ng punto ngayong gabi. Kung ikaw ay nakahandang ialay ang iyong buhay, ngunit wala ka namang pag-ibig, ay wala kang kabuluhan. Kung maalala ninyo, meron nung salita sa Biblia na the greatest expression of love is to die for your friend. No? When you are ready to give up your life for someone or somebody, then that is the greatest expression of your love. So, sabi nga po, no? Greatest expression of your love. Pero si Kristo lang po din gumawa nun. Di ba? That is only for Christ. We cannot do that, no? We cannot die for somebody, and yet we say it's an expression of our love. That is the greatest expression of our love. We cannot do that. Only Christ can do that. Only Christ can die for all of us. Kasi kung tayong gagawa nun, we might die for just one person, for a couple of people, but not for everyone. But what Jesus did, He died for everybody. That's why only Christ can do that. No? Ito pinag-uusapan po dito, when you have everything, no? When you are willing to give up everything, yung mga yung possess mo sa posisyon mo sa buhay. Mayaman ka, may pera ka, and everything, you want to give it to the poor. You wanted to help others, no? Sabi nga, hindi pa ba pag-ibig yun when you are really trying to help others? Hindi rin, no? Kasi may mga tao naman, no? I can help, but it doesn't mean that I love those people that I help. Pwede bang ganon? Pwede ganon. Opo. We can always do things into the eyes of others. Napakabuti. Ang bait na ito. Matulungin and everything. Pero binobroadcast niya. Sinasabi niya sa lahat. Gano'n siya kabuti, gano'n siya kabait. Iba po yun sa gumagawa ng bagay na naayon sa kalooban ng Diyos. Di ba? We can help. But it doesn't mean we have the love. So pwede palang you help but yet you don't have that love. Alright. For publicity purposes. Diba? May mga ganun bagay, mga kababayan. Sabi nga when you are to that point that you're willing to give up everything, even to die, even your own life na napaka-importante sa'yo, willing ka nang ibigay. And that is something. But possibly, kung wala ka naman pag-ibig, wala ka rin kabuluhan. Napakaganda ho ng mga salitang ito. Dito ko na-realize sa maraming mga bagay. Gusto ko pong i-point out sa inyo ngayong gabi sa ating vlog na napakahalaga po nito mga bagay nito, and I want these things to be shared with you tonight, this morning, this afternoon, itong tanghaling ito. Gusto ko pong ipaabot sa inyo itong mga bagay na ito na napakahalaga ho na magkaroon tayo ng pag-ibig. Simple lang ho naman ang ating definisyon, ano? Hindi ho tayo masyadong maaring sa iba ito ay mababaw, pero para sa aking pag-unawa, ito po ay napakahalaga, no? Oo. Kung minsan, no, sabi nga ganun ba? Ito, i-share ko lang konti. Sabi, Diyos ba talaga? Pag-ibig ba talaga ang Diyos? Para ba nag-aalangan ka? Totoo ba pag-ibig ang Diyos? Sabi, bakit inaalaw ng Diyos mangyari itong mga bagay na ito? Yun nga ang kaibahan kasi hindi siya tao, Diyos siya, no? He can see things, no?
kaya niyang nakikita niya yung hindi mo nakikita. At saka yung unawa niya, hindi mo naman unawa. No? Napakaliit lang ng pangunawa ng tao kumpara sa Diyos. Kaya nga, nakalimutan din natin na sinabi niya nga siya ay pag-ibig, pero hindi niya rin nakaligtaang siya ay nagdidisiplina. Di ba? Yung mga magulang natin, pagka pinapalo tayo, nangangahulugan ba yun? Hindi tayo mahal na magulang natin kasi pinapalo tayo. Hindi ba hindi ganon? O mga magulang dyan na namamalo ng anak, yun ba yung purpose ninyo? O, pinapalo nyo yung mga anak nyo para sabihin hindi nyo mahal yung anak nyo? Hindi nga ba't ginagawa natin yung pagdidisiplina dahil sobrang mahal natin yung taong yun? Gusto natin na maituwid yung landas niya habang siya bata. Hindi po ba ganun yan? Tayo rin no, pinapalo din po tayo ng amang nasa langit. O, pagka hindi na tayo umaayon sa kanya kong kalooban, dumarating ho sa punto na nagkakaroon din pagpalo sa ating pong pagkatao. No? Hindi naman tayo papatayin ng Diyos no? Oo. Pero dinidisiplina tayo ng Diyos. Ang ibig sabihin ba noon, hindi tayo mahal ng Diyos kasi nadidisiplina tayo? Dapat po nating unawain in a broad thinking, mga kababayan, mga kapatid, na malalim mo ang ibig sabihin nitong pag-ibig na ito. Bakit nga ba nababanggit? No? To make my conclusion tonight, this afternoon, this morning, to make a conclusion, bakit nga ba sinasabi niya? When you have everything, wala kang pag-ibig, wala kang kabuluhan. At sabi ko kasi sa unang Juan, kapitulo ay 4, talata ay 7 hanggang 11. Sabi po niya sa unang Juan, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ayun pala naman. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Ayun. Yung identity natin, no? When we love, yung love na makatuwiran, ay anak tayo ng Diyos at kumikilala sa Diyos. That's a difference. No? When we have that love, nag-uumapaw ng pag-ibig, it's an indication that there is God in you. Simple lang. Nakita mo yung aso, naawa ka, pusa and everything. Counted ba yun? Na, yun, hayop na yun? Bakit? In the expression of emotion mo yun, mahal mo yun, no? May pagkikare ka doon. Kita mo yung kapwa mo, ikaw kumakain, sila hindi kumakain, you care for them. That is a sign, mga kababayan, mga kapatid, that there is something in you, that there is God in you, no? Ang hindi umibig ay hindi kumikilala sa Diyos. See? Sapagkat ang Diyos, ay pag-ibig. Ayun. Para palang i-replace natin yung pag-ibig sa Diyos, no? Oo, maaaring willing ka nang ialay ang buhay mo, pero kung wala ka naman Diyos, wala kang kabuluhan. Maaaring sabihin mo, you have the strongest faith in the world, but when you have God, then you're nothing. When you have everything, nasa iyo na lahat, and you don't have God, then you are nothing. As simple as that. Kasi sabi sa unang Juan, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihag ng Diyos, ito pa bakit ko pagpapatuloy? Mahalaga ito no? Importante itong mga talatang susunod. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay. Hindi basta-basta yun pagsugo kay Kristo. It's not an easy thing. Sa Diyos, sa pamamagitan niya, magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Paiisip ko lang wag nating ipagkakamali. Ang Diyos ang unang umibig sa atin, hindi tayo ang unang umibig sa Diyos. Minahal tayo ng Diyos nung tayo makasalanan pa. Ibig sabihin, ano ba silbi natin sa Diyos? Makasalanan tayo, ang dumi natin, pero minahal tayo ng Diyos. Magkaiba po yung inibig natin siya una o siya ang unang umibig sa atin. Ang totoo, sabi dito, ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Minahal niya tayo ng una. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos kasi siya ang unang umibig sa atin, hindi tayo ang unang umibig sa Kanya. Right? Mga minamahal, dagdag pa. Dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. So dapat itong pag-ibig na ito, itong pagmamahalan na ito ay nakikita sa ating pamumuhay sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Napaka-importante po. Dapat ito ay nakikita, na-uobserba, na pagmamasdan, literal man o may kalaliman, mahalaga sa mga anak ng Diyos ang laging namamayani sa pagitan nila, sa pagitan natin, ang pag-ibig sa isa't isa.
Kaya ako po ginagawa ang vlog na ito sapagkat ako'y umiibig sa inyo. Hindi ko kayo kilala, hindi nyo rin ako kilala, pero hindi na yon ang mahalaga. Ang importante, pinagmamalasakit natin ang kaluluwa ng bawat isa. Anong silbi naman kung makamit natin ang kaligtasan, subalit marami sa mga kapatid natin ang hindi makatanggap nun? Anong silbi naman nun? Kakalungkot naman yun. Kaya kung ang Diyos ang tatanungin, mas gusto niya, sana lahat ay magkamit ng kaligtasan sa kanyang buhay. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos Panginoon. Marami pong salamat sa unawang inyo binigay sa amin. Hindi man po ito sapat sa iba o ito man ay tama na sa iba. Panginoon, kayo po ang mag-aadya. Kayo ang nakakakita at nakakatalos ng puso at isipan ng tao, ang nakakaunawa sa mga bagay-bagay. Mga bagay na nakikita ninyo pero hindi po namin nakikita. Salamat po Panginoon sa pag-ibig na ito. Ito po ay hindi topic na paulit-ulit, bagkus ito po Panginoon ay napakahalagang bagay sapagkat kailangan namin sa dahan-dahan na pag-unawa ay magkaroon kami ng unti-unting pag-intindi. Ano nga ba ang pag-ibig sa inyo? At dapat yung tingin ninyo kung ano ang pag-ibig, Panginoon, ay siya rin na magiging pagtingin namin. Salamat po ng marami sa bawat proteksyon at pagtagpo po ninyo sa aming pangailangan sa araw-araw. Sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen.